Kaya hindi siya magre-relay kasi tabingi yung voltahe. Or take note, kaya naputol yung fuse dahil mayroong sira na power transistor. Kasi kadalasan kapag napuputol yung fuse, minsan mayroong nasisira na power transistor. Hindi lang minsan, halos ganyan lagi. Welcome to my vlog. Today's video, bali eto, dayo ulit taga bagong silang. Bali avid or suki na natin to na subscriber, follower, and then customer. Shoutout sa inyo sir ha. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Bali meron siyang dinala Joson na Saturn. And then itong DB Audio. Ito, kasama ko yung anak ko. Ito ginawa na niya. Ang issue naman nito is mga palit control lang. Hindi ko na ginawa ng vlog. Yan, ginawa na ng anak ko yan. Okay na yan. Bali ito naman yung gagawin ko. Joson na Saturn, inuulit ko Ito, nabili niya ito sa tropa. And then may problema, tapos siya na lang nagpaayos. Yan, bali ito, tinanggal ko na ng kwanto. Nanggalan ko na ng takip. Kasi nga, chinik up ko muna to bago siya umalis. Tika lang. Ayan. Ang issue nito, pinakilaman yata daw na may-ari. Kasi yung una daw, kabilang channel, parang walang audio. Tapos hanggang sa ginalaw-galaw niya yung yung fuse dito hanggang sa nabali. Yung ginawa ko kanina para masubukan lang kung gumagana po hindi. Ito, dinugtong ko na lang dito. Wala nang fuse yan. Sira na, hindi mo na matanggal yung likod nito. Nalustred na. Tapos nabali siya dito. Gawan na lang natin ng paraan yan. Ayan, yun yung mission natin for today's video, na sana may balik natin ng maayos yung unit na ito. Bago natin simulan yan, siyempre promotion muna tayo agad. Media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow. Hindi siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. So ngayon, sisimulan na natin. Bali, total nakabukas na ito. Ito isa pa papakita ko sa inyo yung issue. Yan, lumobo. Lumobo ito. Kaya siguro yung kabilang channel is hindi umaandar. Sa totoo lang guys, madalang yung gawa sa akin dito or nagpapagawa sa akin ng Joson. May mga nagpapagawa, mangilan-ngilan lang. Dahil siguro yung Joson medyo bago pa lang. Yung tao is puro concert. And then kung sa power amp naman, assorted na. Halos lahat ng power amp na yan nagawa na natin. Ito, yan. Tapos kapag lagay natin, sana yung kable nito. Lagay natin kalang. Ayun, naka-plug in na doon sa may bulb natin. Tingnan nyo. Buhay naman siya. Wala naman shorted doon. Ang problema, hindi siya nagre-relay. Wala ka marinig relay. Kasi ito nga, yan nga, lumulobo siya. May lumobo siya. Malamang mayroong DC na malabas dyan. So ngayon, bali, stay tuned lang kayo. Babaklasin ko muna itong board na ito. Focus muna tayo rito. Ito troubleshoot natin. Palitan natin mga lumobo rito. And then troubleshoot natin. Tingnan natin kung anong mga nasira pa na pyesa. Ngayon, stay tuned lang kayo. Nabaklas ko na yung board. Upon checking, at di lang pala lumobo yung pyesa. Ito may lumobo rito, di ba? Itong fuse open. Sana makita na maayos. Itong isa buo. Ayan, buo yan bugtong. Tapos dito, ayan, putol kita naman putol yan. Kaya hindi siya magre-relay kasi tabingi yung voltahe. Or take note, kaya naputol yung fuse dahil mayroong sira na power transistor. Kasi kadalasan kapag napuputol yung fuse, minsan mayroong nasisira na power transistor. Hindi lang minsan, halos ganyan lagi. Ayan, putol siya. So ngayon, try ko muna itong papalitan. Papalitan ko to. And then try natin kung mayroong shorted. And then mag-troubleshoot ulit tayo. Nagpalit na ako ng fuse. Ito yung fuse na luma. Ito. Ayan, magbibigay ulit tayo ng ideya. Kapag nagpalit na kayo ng fuse, yun, napalitan nyo na yan. Huwag kayong magsasaksak ng 220 na hindi kayo nakagamit ng bulb, na hindi kayo gumagamit ng bulb, na hindi nyo troubleshoot dito. Lalo na kapag may sira na power transistor, wag nyong ito 20 agad. Kasi baka mamaya magulat kayo, may pumutok na naman ulit.
Ayun, pakita ko sa inyo. Ayun, naka-plug in na yung bulb natin doon. Ay, naka-plug in na yung AC cord natin sa may bulb. Pakita ko sa inyo, mangyari. Ayun, nagpalit lang tayo ha. Nagpalit lang tayo ng fuse niyan. Nanyo, umiilaw yung bulb natin. Walang display kasi nga may shorted yan. Kapag direkta mo ng 220 yan, automatic. Wala, liyab na naman yung fuse niyan. Yan yung kagandahan na meron kang bulb. Ngayon, off natin. Ayun, alam na natin na merong sira pa rito sa may, either dito sa may power transistor or dito sa may drive. Pero kadalasan yan, dito talaga yan sa may power transistor. Kung alin dyan, alamin natin. At sigurado dito sa may lumobo niyan, dyan siguro may sira niyan. Kung itong side na to, yung preamp niya or driver niya, itong side yung power output niyan. Tapos yung dito na side naman, is dito naman yung power output niya. So ngayon, para malaman natin kung saan yung sira na side, babaklasin natin itong mga fusible na resistor, yung bloke na yan, sa emitter yan, baklasin natin lahat yan para ma-check natin pa isa-isa yung power transistor. Kasi pag hindi nakabaklas yan, na nakakabit yan, short lahat yan. So ngayon, baklasin ko lang itong mga bloke na to para ma-check ko yung transistor kung ilan yung nadali, kung saang banda yung may sira. Baklas ko na yung mga bloke. Ayan o, nakabaklas na yan. Dito na side yung may nasagap ako na mga shorted. Itong side na to, ibig sabihin, dito yung may sira. Yung dito sa may walang lumobo. Yung dito sa may side na may lumobo, yun pa yung walang sira na output. Ayan, parinig ko sa inyo or pakita ko sa inyo na mayroon siyang buzzer. Ayan, naka buzzer mode tayo. Malaman mo yung, kung wala kayong tester, i-range nyo lang ng X1 yung tester nyo. Kapag infinite yan, shorted yan. Ito, naka buzzer mode. Ito, pakinggan nyo. Ayan short. Medyo mahina na yung buzzer natin. Mahina na yung battery Ito, good dito. Maaaring good yan or open. Dalawa lang yan. Ito, ayan short. Yan, short. Tatlo yung shorted. Itong isa, maaaring buo ito. Maaaring buo, maaaring open yan. Tapos, dito sa may kabilang side, ito, good to dito. Ayan, walang buzzer. Walang buzzer. Wala, ito wala. Dito. Ngayon, parang tatlo yung sira. Babaklasin ko lang yung power transistor na yan. Tapos, diretso tayo rito. Tingnan natin yung drive nito, kung may problema or wala. Tapos itong kapasitor, palitan natin ito. Value nito, 100 by 100 yata ito. Natin. 100 by 47. Palitan natin yan. Tapos, troubleshoot ko rito. Or maaring, minsan power transistor lang nasisira dyan. Baka na overdrive ito. Ngayon, stay tuned lang kayo. Bali, babaklasin ko lang yung may mga sira. Baklas ko na yung transistor. Ayan, tatlo. Tapos isang bloke, open yan. Ang problema rito sa ganitong setup, kailangan mong baklasin yung kapasitor. Binaklasin yung kapasitor ito. Ganda ng kapasitor nyo. Gold na gold. Tapos, mabigat. Ibig sabihin, may laman talaga din ito. Mabigat siya. Ramdam mo yung bigat. 80 volts na 10,000 microfarad. Kasi nakaharang siya. Tulad yan, dito yung screw. Paano matanggalin to kung nakaharang siya dito? Buti kung may Phillips screw ka na ganito kahaba para dito. Langanin talaga siya. Kailangan mo talagang baklasin yung kapasitor bago mo matanggal yung transistor. So ngayon, babalik ko yung mga bloke ito. Babalik ko yung mga bloke na ito. Lahat na yan. Tapos palitan ko yung isa na na-open. Na-open yung isa. Tapos diretso na. Palitan ko na kagad yung mga output na yan. Kasi kung ibabalik natin yung tulad nito, ibabalik natin yung kapasitor na yan. Tapos i-check natin. Kung maglagay ulit tayo ng transistor, mahirap na. Magbaklas na naman ulit tayo ng kapasitor. So ngayon, lagyan ko na lang agad yan. Hindi naman basta-basta masisira yan kasi nakabalb naman tayo Eto, napalitan ko na ng power transistor. Yan, sana ba yun? Dito na side na to. Ayan, yan. Ayan, bago na yan. Pinalitan na natin ng tatlo. Yan, ito. Tapos itong isang bloke. Ayan, kinabit ko na. Tapos itong sa may kapasitor. Ito yung kapasitor niya. Sana ba yung isa kaninang lumobo? Ito yung kapasitor. Pinampalitan ko na. Sana yun.
Dito, binaltan ko na. 100 by 100 na nilagay ko para mas matibay siya. Katulad sa may 737 na 100 by 100 para hindi na siya lulubo. Binaltan ko na lahat sabay. So ngayon, testing natin. Tingnan natin kung ano mangyari. Yan, nakakabit na yung kable. Ayun, sukat tayo ah. Natin kung may shorted pa. Oh, wala na oh. Ang bulb natin naging normal. Dito wala lang display to kasi hindi nakakabit yung mga kable. Sukat lang muna tayo. Oh, yan yung bias nyo. Nasa 0.4. Normal na to. Yan, 0.4. Baliktarin ko lang yung test rod. Hanggang kwan lang dito sa may analog, kailangan mo pang baliktarin yung test rod. Di katulad sa digital na hindi mo na kailangan baliktarin. Sana makita. O yan, kita naman o. 0.4, pantay. Para-paraan lang. Yan, 0.4. Tapos ito sa may kabila. O, 0.4, parehas. Dito. O, normal na. Ngayon, normal na siya. Ibig sabihin, output lang. Yung output lang yung nadali. Maaari siguro, yun nga, na-overload siguro to. Punan natin. Or di natin alam yung eksaktong nangyari. Basta sira yung tatlong bloke, ay tatlong transistor, isang bloke, tapos yung lumubo na kapasitor pinalitan na natin. Ayun, babalik ko lang ito. Babalik ko lang itong board sa may casing, and then try natin lagyan ng audio kung normal na. Sana wala nang problema rito. Ngayon ko wala naman siguro kasi ang sabi ng nagdala rito sa akin, sabi ng tropa, bago na ito sa may-ari mga higit 1 year pa lang doon sa kanya, saka bumigay. So ngayon, ibabalik ko lang ito and then maglalagay tayo ng audio. Balik ko na yung board. Yan, ito na. Taling tornilyo na lang sa ilalim yung hindi nakakabit. Tapos naglagay na ako ng speaker. Yan, yung dalawang speaker natin dyan. So yung input natin is itong cellphone natin na isa. Ngayon, okay, switch on. Auxiliary. Tingnan natin kung saan natin nilagay ito. CD, lagay natin sa aux. Yan, aux. Tapos itap lang natin, balance, gitna, treble, gitna, bass, gitna. Ito, mic volume ito. Tapos master volume. Okay, play. Wala. Tingnan natin CD. Wala yung aux niya. CD. Wala ah. Walang audio. Ganon. Hindi ko nagre-relay. Baka hindi nagre-relay. Parang wala nga. Ulit nga. Meron na. Relay naman ah. Nga natin. CD. Ay, gagi. Ano ito? Master volume. Ah, okay. Ito pala, volume din pala ito. Volume to dito sa may bass, treble, balance. Kumbaga sa music ito. Ito, master volume. Kasama yata dito yung mic. Ah, okay. Nawamali tayo. Ayun o. Parang kwanto. Music assistant ito. Ito yung pinaka master volume. Basta 737 may nakalubog na music assistance. Yan. Okay na, may audio na siya oh. Kaya nasa ba yung video? Tignan natin kung may Bluetooth ito. DVD. Oh, may Bluetooth pala siya oh. Di Bluetooth oh.
Okay na yan, hindi na natin i-connect sa Bluetooth. Importante, may audio na yan kasi magana na yung input dun sa likod eh. Ano? Ito kasi master volume, pagkakalam ko kasama yung mic dito eh. Kapag i-off mo to, pati yung mic wala eh. So yun lang guys, hanggang dito na lang yung walang kwentang vlog natin. Sana nakapagbigay idea ako sa inyo kung paano mag troubleshoot ng itong klaseng unit, or kung hindi man ito na halos kaparehas ng sira, eh at least bigyan ko kayo ng idea kung paano siya gawin or paano siya troubleshoot. Yun lang, sira yung tatlong transistor, tapos itong isang bloke, tapos yung mga capacitor pinalitan na natin. Mas medyo okay yan, mas matibay yan. 100 by 100. Yan yung ginagamit sa may 737. Hindi siya gaano lumulobo. Okay na. Sir from Bagong Silang. Bali okay na yung Joson Saturn nyo. And then okay na rin yan. Yung DB audio na yan, okay na rin yan eh. Yung anak ko gumawa niyan. Control lang naman sira nun eh. Maraming salamat sa pagkakatiwala ng unit mo rito sa akin. Promotion, bago tayo magtapos, siyempre shop natin always on the go na 24/7. Sa mga gustong magpaparepair along sa Oyo, Quezon City, number 41 Don Julio Gregorio Street sa Oyo Road, sa Oyo, Quezon City. Social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace sa atin lahat.